Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host. Philippine Standard Time, it's 4:01 PM. Isang makabatang araw po sa lahat. Ako po si Kuya Maynard. Ako naman po si Ate Lee at kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay may papakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Ang atin pong official hashtag ay hashtag MTR104. Isang makabatang hapon sa ating lahat. Alam nyo, Kuya Maynard, habang papalapit, grabe ang pinag-uusapan, Valentine's Day na. Katatapos lang ng New Year, magcha-Chinese New Year. Naku, araw naman ang mga puso ngayon ang pinag-uusapan. Puro puso at rosas ang nakikita natin sa paligid. Dahil dyan, naitanong ko na rin, kumusta naman ang pasok ng buwang ito para sa iyo, Kuya Maynard? Pebrero na, ano na? Ako, bukod sa buwan ng mga puso ngayon, Ate Lee, ato birthday month ko. Kaya excited ako for this month kasi nadagdagan na naman. Pinagniyayaan tayo ng isang taon uli ng Panginoon. Isang blessing. Oo, na ibinibigay ulit na kasama ka namin. Malapit na birthday niya talaga. Ano naman para sa iyo ang buwan ng Pebrero? Nako, ang buwan ng Pebrero marami. Unang-una sa Makabata Helpline, marami tayong nakalinyang mga gawain, no. Even sa Council for the Welfare of Children dahil magse-celebrate tayo ng CSAW o yung Child Sexual Abuse Awareness Week. Mamaya pag-uusapan natin with our guest, no. Pero isang importanteng buwan ito para sa atin kasi maraming talakayan at marami tayong mga activities na gagawin para sa buwan na ito. Kayo po mga ka-MTR, i-comment nyo po naman kung kumusta ang pasok ng Pebrero para sa inyo using our hashtag MTR CSAW o CSAAW. Katulad ng nasabi ko kanina, no, parang kailan lang, January pa lang. Ngayon, Pebrero na. Buwan na ng Pebrero, mahaba-haba na naman yung ating mga pag-usapan. Although mas maiksi yung araw ng buwan ng Pebrero, pero talagang siksik-liglig umaapaw na yung ating mga aktibidades. Pero hindi lang yan. Ngayong linggo, we are also observing yung kanina, nabanggit ko na, yung Child Sexual Abuse Awareness Week or yung CSAW. Pinapaalala lagi sa atin, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang puro tamis, ang sweet naman. Ito ay may kalakag na responsibilidad at higit sa lahat, ang pagbibigay ng proteksyon lalo't higit sa ating mga bata. Yeah, tama ka dyan, Ate Lee, kasi minsan nakakalimutan natin ang pag-ibig, lalo na para sa mga bata ay hindi lang basta I love you, it's about making them feel secure and safe. Tama ka dyan, Kuya Maynard, no? Yung mga ganitong awareness ay napakahalaga rin talaga. Yung CSAW ay binibigyan nito ng boses ang ibang topic na madalas nating iniiwasan. Dahil mabigat o maselan. Minsan, dinideny, no? Yung mga pag-uusap tungkol sa sexual abuse ng children. Pero kung hindi natin ito pag-uusapan at hindi natin ipapalutangin sa mga diskusyon natin, paano natin masisigurado yung kaligtasan ng mga bata? Lalo ngayon, talagang marami ng paraan ng pang-aabuso sa mga bata sa panahon, lalong-lalo na pag-usapin ng online o yung paggamit ng internet. Ngayong buwan nga, Ate Lee, napaka-importante na hindi lang love ang basta nating ipromote, but safe love at kung ano ang mga dapat at kung ano ba dapat ito para sa ating mga magulang at mga bata. Hindi ito yung pagmamahal na nakakasakal o nakakatakot.
Safe love is rooted in respect and boundaries. Actually, nagsisimula talaga yan sa adult. Kung ano yung nakikita ng mga bata sa mga adult, yung sinasabi nating safe love, yun din naman yung kanilang gagayahin. Mini-mirror nila kung ano yung nakikita nila, no? Sa kanilang tahanan, sa kanilang paaralan, or even doon sa kanilang community. Pero teka, Kuya Menard, bago natin palalimin ang ating pag-usapin dito, no? Ating balikan muna ang mga highlights sa episode natin last week, sa episode 103 natin. Ako, Ate Lee, talagang napakaganda ng talakayaan nung nakaraang episode. Lalo at kasama natin si Kuya Jello at si Ate Ayen upang talakayin ang kasalukuyang lagay ng adoption sa Pilipinas. Oo. Nako, si Ate Ayen, napasabak, bagong-bagong kasama natin dito sa Makabata Teleradyo, no? Tama ka dyan, Kuya Menard. Nakita natin yung dedikasyon ng National Authority for Child Care or NACC para po sa kaalaman ng lahat. Ito po yung ahensya ng gobyerno na nagbibigay po o nangangalaga po o tumututok po sa usapin ng adoption. Dahil mabilis na po yung proseso ng adoption natin. Dati-dati po, napakahaba ng proseso dahil dumadaan po ito sa korte at maraming mga prospective parents, adoptive parents ang nasisiraan ng loob, no? Parang maayaw pagdating doon sa proseso na makapag-legally adopt ng kanilang mga possible na maging anak. Mas nalilawan din ako, Ate Lee, sa mga uri ng adoption sa Pilipinas, kung ano nga ba ang foster care at kung paano ginagawang legal ang proseso ng pag-a-adopt sa Pilipinas. Dahil na rin yan sa napakagandang mga punto ng ating guest na si Ate Imelda ng NACC. Siya po yung director ng Operation and Services ng nasabing ahensya. Alam mo, Kuya Menard, talagang napaka-importante na mapag-usapan at malaman ng mga tao kung ano-ano ang mga proseso ng legal na pag-aampon ng bata. Lalo na nga at gaya sa nanaboksang usapin nila Kuya Jello, lalong nakakabahala ang illegal na adoption o bilib bata ngayon. Naku, para sa ating mga manonood, napaka-importante. Minsan, mayroong kayong mahahagip sa FB ninyo, no? Mayroong mga nagbebenta ng kanilang mga anak, nagbebenta ng mga bata. Hindi po tama yan, bawal po yan sa batas. Maaari nyo po yung i-report, no? Sa mga kinauukulan, pwede nyo rin pong i-report yan sa Makabata Helpline 1383. Ang tinitignan po natin dito, maprotektahan po yung bata at higit sa lahat, maprotektahan din po yung mga prospective parents para sa mga hindi magagandang sitwasyon na po pwede pong mangyari sa inyo once na kayo po ay pumasok sa illegal na adoption. I agree, Ate Lee. Kailangan nating maging mapagmatyag online. Kung may nakita po tayong mga kahinahinalang post na may relasyon sa adoption, maaari po natin itawag sa Makabata Helpline 1383. So tandaan natin, ang pagbuo po ng pamilya ay pagsisiguro na ito ay ligtas, masaya at mapag-aruga para sa ating mga bata. Responsibilidad po ito na dapat pag-isipan ng mabuti at talagang tutukan. Tama ka dyan, Kuya Menard. Pero bago natin balikan ang usapin ng Sisaw at Safe Lab, magko-commercial break po muna tayo. Magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds.
clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Kidsclusive. Magandang araw, Kidsclusives! Welcome sa panibagong episode ng Kidsclusive! Ako si Ate Jules. At ako naman si Kuya Paul. At ngayon nga, Kuya Paul, ngayong Pebrero, meron tayong mahalagang observance. Ano nga ba ito? Ito, Ate Jules, ang National Arts Month. Ayan. So, ang National Arts Month ay nagsimula noong 1991 under Presidential Proclamation number 683. At tuwing Pebrero nga pinagdiriwang natin ang National Arts Month bilang remembrance or para makita natin yung significance ng art sa araw-araw nating buhay. At dahil dyan, ngayong araw, tatanungin natin ng mga bata kung ano ang sining or arts para sa kanila at kung paano nila ito nakikita sa kanilang araw-araw na buhay. Pero bago yan, pwede nyo po bang introduce ang inyong sarili? Ako po si Ayesha. Ako naman po si Dan. At ako po si Jude. Ayan, para sa una nating tanong, anong klase ng art yung gusto nyong gawin? O ito ba ay guhit, pagsayaw, kanta, or ano pa, iba pa? Para sa akin po, ang arts po na gusto kong gawin is sayaw. Kasi dito ko po mas na-express yung talent ko when it comes sa art. Kasi hindi po ako masyadong artistic when it comes sa guhit and kanta. Ayan nga, Kuya Paul, napakarami ng forms ng art. And sa every single field na to, pwede ka lang pumili pwede ka pumili ng more than one. Kung ano lang yung interesado ka or kung saan ikaw may determination na mas maging magaling ka. Totoo naman talaga yan, Ate Jules. At meron din mga tao na halos lahat ng artistic careers ay pinapasok din nila. May sumasayaw, may gumuguhit at iba pa. Alam mo ba, Ate Jules, narinig ko din na si Ate Jude dito ay isang artist din. So tatanungin naman natin siya kung ano yung nararamdaman niya kapag gumagawa siya ng sining. Kapag gumagawa po ako ng singing, natutuwa po ako kasi na-express ko po yung mga bagay na gusto kong express. Hindi lang po gamit yung words. Kaya rin po ng pagguhit. Napapakita mo po yung mga nafe-feel mo sa mga bagay-bagay. Yun. Totoo yun, Ate Jules, dahil ang art ay it's a form of expression. So, si Ate Jude dito ay gumagawa din talaga siya ng sining para sa i-express yung nararamdaman niya at yung mga kagustuhan niya. So, next naman na question natin para kay Ate Dana. Sa tingin mo, Ate Dana, bakit mahalaga ang sining sa isang komunidad o sa isang tao? Para po sa akin, mahalaga po yun kasi po, bilang po mga bata, importante din po sa amin yung arts kasi doon po namin parang na-express po yung emotion namin and mga unsaid thoughts din po namin. At ayan nga, para sa kaalaman ng ating viewers, ang National Arts Month ay hinehead ito ng NCCA or National Commission for the Culture and the Arts. At ngayong taon nga, ang tema kanilang nilabas ay Ani ng Sining, Katotohanan at Giting. Napaalala nito na ang sining ay bunga ng ating mga karanasan at sama-samang kwento bilang isang komunidad. At ayan nga, maraming salamat sa ating mga na-interview na mga special na child participants dito sa Intramuros. Nais lang namin magpasalamat sa inyo at meron nga lang kaming small token of appreciation para sa inyo. At dyan nagtatapos ang Kidsclusive! Kidsclusive! Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Thank you, Kidsclusive, Ate Jules and Kuya Paul. Ma'am Lee, Ate Lee, pinagdiriwang din pala natin ang buwan ng mga sining ngayong Feb. Oo nga, nakakatuwa. Meron palang ganong celebration no? So, bagay yan doon sa mga bata na para ma-engage din sila sa iba-ibang mga forms ng art. Ikaw ba, Menard? Ako naka-engage? Natuwa ako na meron na palang National Arts Month. Kasi nung time na mga bata tayo, wala namang gano'n. Talagang bata pa tayo. Pero naalala ko kasi,
inclined talaga ako sa arts kahit nung bata pa. So, pero hindi natin napagdidiwang mga panahon Walang namin hindi celebration. na i-celebrate. Oo, So, walang celebration. maganda na na-expose habang bata yung mga bata sa sining. Sa arts. Kasi nadidevelop atili yung yung mental at kultural na kaalaman ng mga bata. Actually, nagbi-build din siya ng confidence doon sa mga bata, di ba? Katulad mo, para po sa kaalaman ng lahat, yung amin pong ibang mga ginagawa, yung aming mga design na Easy Material sa Makabata Helpline 1383, ginagawa po yan ni Kuya Menard. Bukod pa po doon, siya din po yung lead namin, no, na focal person. Kung naaalala ninyo, nung dinevelop po o yung nagkaroon po kami ng programa para sa jingle writing contest ng Makabata Helpline, ito po yung Himig Makabata. So kitang-kita po yung inclination ni Kuya Menard pagdating po sa different aspects ng art. Saka naalala mo, Ateli, ginawa natin yung mural painting. Yes, may mural painting. Na nag-imbita tayo ng mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan dito sa Metro Manila. Kaya nakakatuwa na meron tayong celebration kasi it would encourage din, no, yung mga potential skill and yung mga potential abilities ng mga bata na lumutang, no, para makita rin ng ibang mga bata, maengganyo rin sila na enhance pang lalo yung kanilang mga potential. Kuya Menard, hindi madali ang usapin ng sexual abuse, no? Pinag-uusapan natin kanina na meron tayong Sisaw celebration, no? Balikan lang natin mula nga mismo sa datos ng ating Makabata Helpline 1383 at research ng ating ahensya, marami sa mga kaso ng pang-aabuso ay hindi naiulat. Actually talagang kung titignan natin yung mga reports na nare-receive natin, I think hindi pa siya yung malaking porsyento ng mga reports, no? Kasi marami pa rin ang natatakot o kulang pa rin yung impormasyon pagdating doon sa kaalaman tungkol sa sexual pang-aabuso. Hindi lang ito physical abuse, kundi pati yung sexual abuse. Hindi lang tayo nagbibigay babala, no, sa ating mga tagapakinig at ating mga tagapanood. Tayo po ay nagbibigay din po ng edukasyon tungkol dito sa pang-aabusong sexual. Tandaan po natin yung pagmamahal ay hindi dapat nagiging dahilan para manahimik sa harap ng mali. Tama ka dyan, Ateli. Ayon nga sa Republic Act number 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, tayo bilang isang lipunan ay may legal at moral na obligasyon na siguraduhin na ang bawat bata ay ligtas mula sa anumang anyo ng karahasan. Ang pagmamahal ay hindi dapat nagiging dahilan para manahimik sa hirap ng mali. Nabanggit mo yan kanina, Ateli. Tama ka dyan. Kaya nga dapat malinaw sa atin ang pagkakaiba ng pagmamahal, malasakit at pananakit. Hindi po natin dapat iniisip na yung kapag nananakit po tayo ay pagpapakita ng pagmamahal. Hindi po natin ini-equate ang pagmamahal sa pananakit, no? Meron po kasing mga nangyayari na kapag nananakit ka, sinasabi mo, kaya ko ginawa ito kasi mahal kita. And hindi po siya tama. Sa ating kultura, madalas natin gamitin ng disiplina, katulad po ng nasabi ko kanina, o paglalambing bilang cover-up sa mga bagay na hindi pala tama. Naku, totoo yan, Ateli. Ang tunay na malasakit ay laging may kasamang pagkilala sa dignidad ng mga bata. Ayon sa Convention on the Rights of the Child or CRC ng United Nations, ang bawat bata ay may karapatan sa proteksyon laban sa lahat ng anyo ng physical o mental violence at mistreatment. Napakahalaga na naisingit mo, Kuya Menard, yung CRC, no? O yung pagtingin doon sa karapatan ng bawat bata. Kasi kailangan nating mabigyan ng diin na ang mga bata ay may karapatan. Marami na namang magtataas ang kilay, marami na namang magre-react. Pero kahit po anong sabihin natin, ang mga bata po ay may karapatan katulad din po nating mga adult.
meron po silang sariling limitasyon at meron po silang sariling mga nararamdaman. Hindi sila pag-aari ng mga magulang o nung kang sino man na adult, no? Ang pagmamahal na may respeto ay yung pagmamahal na nakikinig sa nararamdaman ng bawat bata. Kuya Maynard, maalala ko, pag sinasabing pagdidisiplina, no, hindi siya yung punishable. Kasi ang term na pagdidisiplina, ang ibig sabihin niyan ay pagtuturo. So pag tayo ay nagbibigay ng disiplina, dapat tinuturuan natin, hindi tayo nagpapanish. Kaya nga ngayon, parte ng sinabi kong safe love, kanina, pag-uusapan natin ang mas malalim ang body safety. Ito ang pundasyon ng ating talakayan. Kailangan talaga nating ituro ito, Kuya Maynard, lalong-lalo na sa mga bata. No? Ano yung tama, ano yung, ito yung pinag-uusapan namin nila Ate Seni, yung guest natin mamaya, yung personal safety lesson. No? Binibigyan natin ng tamang pangalan yung kanilang mga private parts. Hindi para maging bastos, kundi para magkaroon sila ng tamang vocabulary kung sakaling may mangyaring hindi tama. Naalala ko lang, experience-wise, may mga pagkakataon noon na may hinahawakan akong mga sexual abuse cases. Kapag humaharap sa korte yung mga bata, tinatanong sila ano yung nangyari. So, kailangang ma-describe ng mga batang yan ano yung nangyari sa kanila. Ano yung ginawa sa kanila, actual na ginawa sa kanila. So kung hindi nila masasabi ng actual, yung mga parte ng katawan na nakaranas ng pang-aabuso, mahihirapan po yung korte na tignan yung ganong klaseng pang-aabuso. Kailangan natin tandaan, Atelina, hindi kailanman bastos ang pagtuturo sa ating mga anak ng ganitong kahalagang mga usapan. Kapag kasi ginagamitan natin ng mga cute names o code names yung mga private parts, lalong nagiging mahiwago o tabu yung pag-uusap. Agree ako dyan, Kuya Maynard. Talagang minsan, nagiging rason pa ito para lalong mapahamak ang mga bata. Dahil hindi sila aware, hindi nila alam na ito palang mga private parts na ito ay hindi naman dapat mahawakan o makita ng iba. Ang mga ganitong usapin ay maaaring makasalba ng buhay at lalo't higit maging safe yung mga bata sa any kinds or forms ng pang-aabuso. Tama, Ateli. Sa maayos na usapan at malinaw na paliwanagan, hindi bastos ang bigyang kaalaman ng mga bata sa ganitong bagay na nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Ito na nga, safe and unsafe touch ang pinag-uusapan dito, Kuya Maynard. Itinuturo natin na yung private parts ay yung mga bahagi ng katawan na natatakpan ng swimsuit o kung ano man yung mga parte ng ating mga damit, no? Ang safe touch ay yung mga paghawak na gaya ng pag-akay o pagyakap na may pahintulot at nagbibigay ng ginhawa. Pero ang unsafe touch ay yung mga bagay o yung mga paghawak na nagpaparamdam sa bata ng kaba, hiya o pagkalito. At dito papasok ang importansya ng pagsasabi ng no o hindi. Tama ka dyan, Kuya Maynard, no? Tandaan natin, lalong-lalo na sa mga batang nakikinig, no? Marami sa atin ang nalumaki na tinuturo ang sumunod lang sa matatanda. Pero dapat nating ituro sa mga bata na meron silang may right to refuse o pag hindi pagdating sa kanilang katawan. Yung mga bata dapat alam nila ano yung boundaries, no, ng mga matatanda para hindi ma-violate yung kanilang mga katawan. Sobrang agree ako dyan. At wala pong exception ito. Kahit ito ay tito o lolo na gustong humawak, humalik o yumakap, kung hindi komportable ang bata, dapat nating irespeto yun. Napakagandang point yan, no? Yung love po starts with respect. Kahit po saan tayo pumunta, kahit saan event or kahit anong pagkakataon na meron, respeto po ang napakahalagang pinag-uusapan natin. Ang respeto po, hindi lang po para sa mga matatanda ang pinag-uusapan, kundi lalo't higit sa ating mga bata. Kung hindi po natin sila irirespeto, yung pag-ayaw nila, no? Pag sinabi nilang wag po, don't touch this part of me ng dun sa maliit na bagay na yon, paano rin po sila magkakaroon ng lakas na loob na magsabing ayaw kapag may mas malaking panganib na. Mahalaga na sa simula pa lamang
tayo ang unang rumirespeto o nagbibigay ng boundaries na siniset ng ating mga anak. Ika nga, Ate Lee, ang pagmamahal ay hindi mapilit. Dito rin natin napapractice sa mga bata ang speaking up. Tama ka dyan, Kuya Menard. So, napaka-importante, tinuturo natin yung safe and unsafe touch. Tinuturo din po natin sa ating mga bata. Actually, hindi lang itong mga anak para sa mga anak, no, kundi para doon sa mga batang lagi nating nakakasama. Pagtuturo sa kanila, ano-ano yung mga boundaries para maging protektado sila sa anumang pang-aabuso na pwedeng mangyari sa kanila. Dapat din pinag-uusapan din ito, Ma'am Liz, hindi lamang sa loob ng paaralan, maging sa loob ng tahanan. Oo. Sabi mo nga, Kuya Menard, speaking up, no? Para sa kaalaman po ng lahat, ang ating batas ay patuloy na naghihigpit. Talaga pong mahigpit ang ating batas sa pagbibigay ng proteksyon sa ating mga bata. Ito, ang example dito ay ang Republic Act 11648. Ito ay isang malaking hakbang na pinirmahan o nilagdaan ng ating presidente para tumaas ang age of sexual consent tungo sa, dati po kasi ang age of sexual consent ay 12. So ngayon po ang age of sexual consent ay 16. Pinagtibay natin ang mga kabataan, kailangan ang ekstrang pag-iingat. Pag sinabi po nating sexual consent, ito po yung mayroong mayroong may consent, no, yung ating mga bata na sila ay magkaroon ng sexual na pakikitungo sa mga mas nakakatanda sa kanila. So pag below 16 yung kanilang naging kapartner dyan sexually, meron pong liability ang adult na nakasama nila. Ang consent ng isang bata ay hindi legal dahil sila ay bata pa. Napakalinaw niyan. Kaya nga yung Valentines bilang mga guardians, ates, kuyas, ating tandaan ang tunay na pag-ibig ay nagbabantay. Balikan po natin yung ating mga datos, no, mula sa Philippine General Hospital, very specific po sa Child Protection Unit. Ang mga abuser ay madalas gumagamit ng pag-grooming. Pag sinabi po natin grooming, inuunti-unti, inaalagaan, parang hinihimok paunti-unti. Pwedeng mabuting example nga riyan ay ang pagbibigay ng mga regalo o pagbibigay ng papuri doon sa bata na gusto nilang abusuhin. Pagbibigay ng sobrang atensyon, tapos kukumbinsihin po nila yung mga bata na magtago ng sikreto sa pamilya. Or itago kung ano man yung pang-aabuso na ginagawa nila kapalit nung ibinibigay ng abuser. Noong nakaraan nga lang ay muling nagbabiral ang video ng 13 anyos na bata na nabuntis umano ng isang 41 age na lalaki. No? Dinala pa raw ito sa Pangasinan at inamin na mayroon silang relasyon. So kung titignan natin, base dito sa kwentong ito, nagsimula ito sa mga magagandang salita, sa mga magagandang pakikitungo na nakita ng bata na pwede siyang pagkatiwalaan, pero at the end, inabuso naman siya. Sabi pa nga ng ama sa interview, nakuha yung loob ng bata sa mga regalo. Ika pa raw ng lalaki ay parang anak na raw niya yung mga bata, Ma'am Lee. Dito pa lang makikita na natin na talagang nag-groom ang bata. Makikita natin sa comment section ng naturang viral na post na nahalo ang mga komento ng tao patungkol sa nangyari. Ngunit dito papasok ang salitang grooming. Ba't pinakulong, hindi naman sinasaktan si girl at halatang mahal na mahal nila ang isa't isa. Ilan sa mga komento din, nagmamahalan naman sila, di naman sinaktan ni kuya yung anak. Bakit kailangan pa ba paghiwalayan dahil ba sa mataas ang edad ni kuya? May comment din na maganda nga na mas matanda ang lalaki kaysa sa anak kasi mas malawak daw ang pag-iisip. At isa pa, hindi naman ata sinasaktan ng anak mo at kaya namang buhayin. Naku, sinabi nyo na nga po na mas malawak ang pag-iisip ng ating abuser o yung ating perpetrator. So kung malawak po yung kanyang pag-iisip, hindi niya po gagawin yon. Kung sinabi niya pong tinuturing niya na anak yung batang iyon, hindi niya gagawin yung isang bagay na alam niyang hindi tama. So muli, ang mga bata po,
na ang edad ay wala pang edad na 18 o 18 years old, no? At ang age of consent natin dito sa Pilipinas ay 16 pataas. Ang mga bata sa ganitong kalagayan ay groomed at abused. Ito po ay napaparusahan ng batas. Hindi po ito dapat na sinusuportahan ng kahit sino o kahit ng anumang uri. Hindi po sila dapat na naaabuso, no? Kasi ito po ay labag sa batas. Kahit na po sabihin po ninyong hindi po sinasaktan yung bata, the mere fact po na ito po ay labag sa ating mga kasalukuyang batas, hindi po siya nararapat. At maaari po itong makasira sa kinabukasan po ng batang biktima. Nais ko ring puntuhin, Ate Lina, kailangan nating maipaliwanag sa mga bata na hindi lahat ng bagay ay pwedeng gawing sikreto. Correct. At lalong hindi magandang magtago nito kung maaari itong makadulot ng kapahamakan sa kanila. Tama ka dyan, Kuya Menard. At kung may mangyari man, sino ang kakausapin nila? Dito papasok ang trusted adults. At sino ang unang-unang trusted adult? Siyempre, dapat yung magulang. Kaya po sa ating mga magulang na nakikinig, sa ating pong mga tagapanood, gawin po natin na tayo po yung trusted adults ng ating mga anak o yung ating mga bata na nasa community o nasasakupan natin, no? Dapat po i-open natin yung communication natin with our children kasi yun po yung magbibigay ng daan para po hindi po magtago ng sikreto yung ating mga anak. Dapat din po may listahan din po yung ating mga bata ng at least mga tao o mga agencies na pwede nilang takbuhan. Mga taong alam nilang paninindigan sila at hindi sila papagalitan o huhusgahan. Hindi sila pagagalitan, agree ako dyan, Ate Lee. Makinig tayong puno ng kalma at pag-unawa. At bilang mga magulang, dapat tayo ang nasa itaas ng list na yan. Dapat alam nila na kahit ano pang sabihin nila, we will believe them and we will trust them. Correct dyan, Kuya Menard, no? Believe them at papakinggan natin sila doon sa kanilang mga sinasabi at sinusumbong. Masyadong mabigat yung ganitong mga usapin, lalo kung may mangyari man. Ngunit tayo ang pinakaunang sandigan ng mga bata. Kaya sana sa atin din magsimula ang pagbibigay ng suporta at pangunawa. Salubungin natin sila o ipakita natin sa kanila, no, yung totoong meaning ng pagmamahal sa ganitong mga panahon na mabigat para sa kanila. Ang pagmamahal na may malasakit ay yung handang makipaglaban para sa katotohanan kahit pa masakit ito para sa pamilya. Oo, napakabigat naman ng usapin natin ngayon pero hindi natin maiiwasan na ito ay pag-usapan dahil nangyayari ito sa ating pamilya, hindi lang sa mga batang maliliit but also much more doon sa mga bata na nasa teenage, no, adolescent stage ng kanilang buhay. So napaka-importante sa ating mga adult na unawain, alamin natin kung ano yung mga background of information na kinakailangan para maintindihan natin kung ano yung nararamdaman, ano yung sitwasyon na meron yung ating mga bata. So bago po tayo magtapos, nais po naming ipaalala, no, para sa mga ganitong sitwasyon, para sa mga ganitong usapin, kung meron po kayong nararanasan, meron po kayong nararamdaman at meron kayong mga sekretong gusto nyo pong sabihin, maaari po kayong tumawag, no, sa aming Makabata Helpline 1383. Okay po. Ang Makabata Helpline 1383 ay patuloy na nagsusulong ng mga advokasya upang maprotektahan ang bawat bata at ang kanilang pamilya. Kabilang dito ang mga kampanyang pangkamalayan tungkol sa karapatan ng bata para sama-sama nating mapalakas ang laban kontra anumang uri ng pang-aabuso at pagpapabaya. Maging mapagbatyag, huwag matakot magsumbong, ang karahasan laban sa bata at kabataan sa anumang anyo ay hindi katanggap-tanggap at ito ay labag sa batas. Again, kung meron po kayong mga nais i-report, meron po kayong nais i-konsulta, makipag-ugnayan lang po kayo sa Makabata Helpline 1383 sa mga sumusunod na numero. Number 1 po, syempre po yung ating numero na 1383. Meron din po kaming Smart at Globe numbers, 0919-354-1383 at sa atin naman pong Globe ay 0915-802-2375. So yan
Ayan po yung ating mga numbers. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Makabata Helpline Facebook page at sa Instagram. Pwede rin po kayong pumunta sa aming website po ng Council for the Welfare of Children at i-click nyo lang po yung click to call. So makikita nyo po sa screen yung logo ng click to call ng Makabata Helpline 1383. Mayroon pong Makabata Helpline Officer na sasagot po sa inyo. Meron din po tayo po ay nakakonect din po sa eGov app ng DICT. Para sa mga taga-NCR, maaaring mag-report sa eGov Super App ng DICT. Piliin nyo lang po, i-click nyo lang po yung child abuse at yan po ay makakarating po sa ating Makabata Helpline Officer. Sama-sama po nating protektahan ang bawat bata at itiguyod ang isang ligtas, maayos at makabatang mundo para sa lahat. Dahil ang bawat bata ay may karapatan at ang bawat bata ay mahalaga. Sama-sama tayong bumuo ng komunidad na ligtas para sa mga bata at bigyan ng mga bata ng lakas na maging matapang at handang magsumbong. Tama ka dyan, Kuya Menard, At sa aming pagbabalik po, mas bigyan nating linaw kung ano nga ba yung pinag-uusapan nating Child Sexual Abuse Awareness Week o SISAW na tinatawag at paano tayo bubuo ng tahanan na puno ng pag-ibig at suporta. Dito lamang po sa Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't the thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Ngayon naman, Kuya Menard, pag-usapan natin ng mas malalim yung tungkol sa Child Sexual Abuse Awareness Week o SISAW. Sa pagkakaalam ko, ito ay nabuo through Proclamation 731 noong 1996 at sinasabi nga na dapat every second week of February ay sineselebrate itong Sexual Abuse Awareness Week o SISAW. Bakit nga kaya natin ito pinagdiriwang? Kasabay pa ng Valentine's Day. Tili, ang SISAW ay isang pagpapaalala po na ang pagmamahal ay may responsibilidad. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay po ng regalo, ito ay tungkol sa pagbibigay ng isang ligtas na mundo. At Tili, ano bang mga simpleng reminders na gusto nating iwan sa mga bata?
Ako, sa akin, sa personal level, no, ang gusto kong laging pinag-usapan o lagi nating i-remind ako sa mga anak ko na kung ano yung nangyayari sa inyo, may effect yon sa inyong mga magulang. So, dapat hindi maging open kayo kung ano man yung mga instances na mayroong kayong nararamdaman o mayroong kayong mga sitwasyon na parang feeling nyo ay hindi kayo comfortable, feeling ninyo ay merong something na hindi kaaya-aya. So, much better na i-open yon sa mga adults or sa akin as parent, no? So, napaka-importante yung i-remind yung mga bata na maging open ang communication sa mga kasama nilang adult. Napakalaking bagay niyan, Ate Lee. Dapat maintindihan ng mga bata na sila ang boss ng kanilang mga katawan. It means no one has the right to touch them in a way that makes them feel weird, scared, or uncomfortable. Oo, napaka-importante na maintindihan ng mga bata na walang ibang tao na dapat na parang nagba-violate ng kanilang katawan. Kung ano man yung ginawa sa kanila na hindi maganda, hindi okay talaga yon. Pangalawa, may karapatan silang humindi. Magsabi ng no. Kung nakikita nila o nararamdaman na nila na sila ay nasa ganong sitwasyon, dapat silang humindi. Sa ating pagpapalaki, no, sa ating mga bata, madalas nating sinasabi na huwag kang sasagot sa matanda. No? Ano yan, maging kultura na natin yan. Pero pagdating sa body safety, ang pagsasabi ng no, hindi po, wag po, ay hindi kabastusan. Ito po ay pagpapakita na yung mga batang ito ay mayroong karapatan. Ito po ay pagpapakita ng katapangan in a way na mas positive, hindi doon sa parang paglaban doon sa mga nakakatanda o doon sa mga adult na aalaga sa kanya. Napaka-importante na alam ng mga bata ano yung parte ng katawan nila na dapat nilang protektahan, ano yung kanilang, actually yung buong karapatan nila dapat alam nila para alam nila kung kailan sila nababiolate. Nakakalungkot nga, Ma'am Ate Lee, na minsan mga magulang pa yung nagsasabi sa bata, wag mo sabihin yan kasi tito mo yan o lolo mo yan. Nakakahiya. Kaya ang bata nananahimik na lang. Which is hindi tama. Kasi the more na nanahimik yung bata, the more na lumalalim yung sugat, di ba? Yung emotional na problema doon sa mga batang yan. Kaya minsan may mga nakikita tayong mga problema ng mga batang sinasabi nating suicidal, mga batang nagkakaroon ng maagang depresyon. Kasi tingnan po natin yung ugat, bakit sila may ganun. At saka tandaan natin, itong mga batang to eventually magiging adults yan. Correct. So kung yung trauma ng bata nadadala hanggang sa pagtanda, nagiging generational tuloy yung yes. yung trauma. Oo. At saka pangatlo, Ate Lee, ang komunidad at tayo mga pamilya ang dapat maging unang trusted adults sa mga bata. Tama naman yun, Menard. Kasi yung mga bata, doon naman sila lumaki sila, no? Even tayo, naging bata tayo. Lumaki tayo doon sa loob ng ating family. Ngayon, kung hindi natin trusted yung mga tao na nasa loob ng family natin, ang tendency ng mga bata, maghanap siya outside. So, may mga magulang nagtataka, bakit mas madalas ang mga bata na nasa labas ng bahay? Ang tanong po, kayo po ba yung trusted adult sa mga bata? Baka mas trusted nila yung mga tao sa labas. Kasi mas nakakakuha sila ng simpatya, nakakaintindi sa kanila yon, naririnig yung mga sinasabi nila, hindi sila napapansin o hindi sila naririnig dito sa loob ng mga bahay, no? At para po sa ating mga magulang, reminder lang din po sa ating lahat, makinig po ng mabuti, as in makinig. Huwag po tayong manghuhusga sa kung ano man po yung sinasabi ng ating mga anak. Huwag po nating baliwalain ang kanilang mga kwento. Madami sa mga magulang na mga victims ng abuse ang lagi po sinasabi, kwento lang yan. Hindi totoo yan. Mabait siya. Hindi po, dapat po pakinggan po natin ng maigi kung ano po talaga yung sinasabi ng ating mga anak. Ayon po sa DSWD, maraming kaso ang hindi nauulat dahil iniisip po ng mga bata na hindi sila paniniwalaan at hindi sila pakikinggan ng kanilang mga kasamang adults. At dahil Valentine's Day, gawin nating loving home ang ating mga tahanan. Tahanang puno ng malasakit at proteksyon.
gawin nating loving home. Loving no? Isang magandang gawain yan ngayong Valentine's Day. Actually, hindi lang yan pang Valentine's Day. All throughout the days of the year, no? Hindi po natin pinipili yung mga oras kung kailan tayo dapat maging loving sa ating mga, maging loving home. Hindi lang po yan loving home. Dapat safe home, no? Magandang gawain po yan pagkakaroon ng family staycation. Pwedeng gawin natin yan, no? Hindi lamang ito basta kain sa labas, pero ito po ay magandang pagkakataon para magbanding, as in magbanding, at para po pag-usapan ninyo kung ano-ano po yung mga nangyayari po sa buhay ng inyong mga anak. Ito po ay paglalaan din po ng oras para magtanong at mangumusta po doon sa mga buhay-buhay po ng ating mga batang kasama sa loob ng bahay. Tama, Ate Lee. Dapat maging bahagi ito ng dynamic sa ating pamilyang Pilipino. Correct. Ito yung oras kung saan maaari natin kumustahin yung mga bata. Hindi lamang ang araw-araw nilang mga gawain, kundi kung may mga bagay ba sila na sa pakiramdam nila ay hindi nila kayang masabi sa atin. Yung mga simpleng linya na anak na, kumusta ka na sa school? Anong mga paborito mo ngayon? O may mga gusto ka bang sabihin sa amin? Yun. Pwede nating magawa yun during family staycation. Tama ka dyan, Kuya Menard, no? At paalala muli sa ating mga parents, maging bukas po sana tayo sa ang ating mga isipan, no? Iparamdam natin sa ating mga anak o sa ating mga kasamang bata na tayo ay nariyan para sumuporta at hindi para manghusga. Lagi po nating isaisip na yung mga bata, mag-o-open po yan kung sila po ay hindi natin ginajudge. Hindi natin hinaharang kung ano yung mga sasabihin nila. At huwag mag-alala ang mga magulang, no? Walang time limit ang pangungumusta. Kung dati hindi ito nakasanayan sa loob ng tahanan, magandang simulan na natin to. Masaya rin na kahit pa marami ng mga kaibigan yung ating mga anak at marami na rin silang nakakasama outside sa kanilang mga tahanan, hindi pa rin po nawawala yung oras na magbanding kasama yung kanilang mga respective family. Nasabi ko na nga kanina, Ate Lee, oras din syempre ito ng family time. Andyan ang sabay-sabay na pagkain o kahit family movie night. Maglaan sana tayo ng oras na maipakita natin sa ating mga kasama sa buhay na sila ay nakikita at pinahahalagahan. Tama ka dyan, Kuya Menard, no? Minsan parang corny pakinggan. O anak, kumusta ka na? Pero meron naman pong ibang mga paraan para mahikayat natin yung ating mga anak na maging open at maging open yung communication sa atin, no? Hindi naman kinakailangang maging garbo na kailangan laging ititreat sa labas, kailangan bibigyan ng mga regalo, hindi naman po kailangan niya palaging ganon. Kung kaya naman ng family, why not? Pero hindi naman po kinakailangan na maging garbo ang ating mga pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating mga anak. But I think napaka-importante sa mga bata yung strategy natin, paano natin sila mahikayat na magsabi ng kung anong nararamdaman nila. Maipakita natin sa kanila na talagang mahal natin sila at tayo ay sumusuporta sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Tandaan po natin, hindi po nasusukat ng material na bagay ang ating pagmamahal sa ating mga anak. Bagamat sa ilang pamilya, Ate Lee, medyo challenging kasi di ba minsan nagtatrabaho parehong magulang, pero may tinatawag tayong quality over quantity. So dun sa yung presence time, makita lang ng mga mahal natin sa buhay na undivided ang attention na binibigay natin sa kanila. Mararamdaman nila ang pagmamahal at na binibigay natin. Bonus na yung mga regalo. Actually, may mga nakikita na ako o may nababalitaan na ako, no, na mga strategy na ginagawa ng family. Kapag mealtime, lalo na sa gabi na magkakasama yung pamilya, walang mobile phone. Nakatabi lahat ng cellphone kasi yun yung pagkakataon para magkumustahan, magkwentuhan yung buong pamilya. Yun din yung pagkakataon na mag-share, no? Yung mga bata nung kanilang mga nangyayari sa kanilang mga buhay during sa school days or sa school hours and kung ano man po yung nangyayari sa kanila. May mga kilala naman ako, Ate Lee, na mandatory ang Sunday ay family day. So, okay. Kailangan nilang i-drop lahat ng mga bagay na gagawin nila pag linggo kasi
yun ay oras para sa mga pamilya, sa pamilya. Actually, dapat ng ano yun, tama. Dapat ma-regularize ng bawat pamilya na yun. Again, hindi naman kinakailangan na palaging bonggang-bongga, pero magkaroon po ng time, mag-alat tayo ng time na talagang kasama natin yung mga anak natin. Yun yung time na magbabanding talaga kung ano man yung mga pag-uusapan or kahit hindi nga malalim na nakwentuhan ano yung mga karanasan na mabibigat, pero more on bonding lang talaga at nag-iipon kayo ng core memories, no? Magagandang memories. Teka muna, Kuya Menard. Pinag-uusapan natin yung sisaw, pinag-uusapan natin yung Valentine's Day. Ano naman ang wish mo para sa Valentine's Day? Valentine's wish, ano lang, siguro good health sa family. Kasi kung may sakit sa pamilya, nababawasan yung oras na makapag-bonding. So, siguro yun yung wish ko for Valentine's. Not gifts, pero good health sa lahat sa amin, sa pamilya namin. Tama ka dyan, Kuya Menard, kasi kapag mayroong may sakit sa pamilya, tumataas ang stress level ng lahat ng mga tao sa pamilya. Doon medyo nagkakaroon ng hindi pagkakasundo. So, isang magandang wish yan, no, para sa Valentine's. Pero, maliban ba dyan, Kuya Menard, hindi lang sa buwan ng pag-ibig, sana manatili yung ganitong yung ganyang wish mo at pinag-uusapan nating pagbabanding-banding ng family, kundi dapat araw-araw din na maramdaman ng bawat isa, isang miyembro ng pamilya na sila ay mapagkalinga at mapagmahal. Sang-ayon ako dyan, Ate Lee. Ang buwan lamang nito ay pagpapaalala ng ating bahay ay isang safe zone sa bawat pagyakap at pagbibigay natin ng mga salita na a-appreciate ng bata ang tahanang meron siya. Tama ka dyan, Kuya Menard, no? Tunay nga na ang pinakamagandang dekorasyon, actually, hindi siya dekorasyon, kundi isang magandang parte ng tahanan ngayong Valentine's Day ay ang peace of mind ng bawat bata na sila ay ligtas, nirerespeto at pinahahalagahan ng bawat isang miyembro ng pamilya. Kaya mula sa amin dito sa studio, sana ay maging makabuluhan at ligtas ang inyong pagdiriwang ng Valentine's. So po, sa aming pagbabalik, makabatang talakayan naman ang aming hatid para sa inyo. Magkakaroon po tayo ng mas malalim na usapan tungkol sa sisaw kasama ang ating guest. Pero bago yan, Ate Lee, panoorin muna natin ang Children's News, mga balitang para sa mga bata. Kaya tutok lang po, magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Isang senior high school student sa Davao ang nag-ulat na siya'y binastos ng isang taxi driver habang pauwi mula sa paaralan. Ayon sa mag-aaral, nagsimula sa simpleng usapan ang biyahe pero kalaunan ay nauwi ito sa mga hindi angkop na tanong at komento hanggang sa tuluyan siyang makaramdam ng takot at discomfort. Sa kabutihang palad ay nakababa siya ng ligtas at agad humingi ng tulong para makuha ang plate number at pangalan ng driver. Inireport na rin ang pangyayari sa kapulisan. Dahil dito, naglabas na ng show cause order ang LTFRB laban sa taxi operator at sa driver para panagutin sila sa posibleng paglabag sa batas. Ayon sa kanila, ang operator ang mananagot sa usaping prangkisa, habang ang driver naman ay maaaring harapin ang suspension o kahit revocation ng kanyang lisensya, depende sa resulta ng investigasyon. Iniimbestigahan din ng pulisya ang kaso bilang paglabag sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law at dahil menor de edad na ang biktima, maaari rin itong pumasok sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagpahayag din ang lokal na pamahalaan ng pagkondena sa insidente kasama na ang pagpapalakas ng screening at training ng mga public transport drivers at pagsigurong malinaw ang pananagutan ng mga operator. Mensahe naman ng Council for the Welfare of Children o CWC, ang katahimikan ng bata ay hindi pahintulot at hindi dapat takot ang kasama ng mga bata sa pag-uwi. Para sa bata o sa sino mang makakaranas ng pambabastos sa pampublikong sasakyan, magsalita at mag-report agad sa mga otoridad, sa mga magulang o nakatatandang pinagkakatiwalaan at maging sa CWC Makabata Helpline 1383. Paalala naman ng CWC sa mga magulang, palakasin ang loob ng mga bata na magsabi at humingi ng tulong. At sa mga driver at operator, tandaan,
Layunin ng mga nasa public transportation ang maghatid hindi para manakot o mangbastos ng pasahero, mapabata man o matanda. Para sa isang makabatang Pilipinas, ako po si Ate Sel at ito ang Seldren's News. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Nagpapatuloy pa rin ang ating makabatang talakayan dito sa ating programa. At yun na nga, alam nyo bang 30 years na tayo sa laban ng sisaw? Pero ang guest natin today, mas legend pa dahil 31 years na siyang nakikipaglaban para sa mga bata. Siya lang naman ang co-founder at executive director ng CPT-CSA. Isa siyang registered social worker, consultant ng DSWD at ng JJWC, at isang international ambassador of family for every child welfare. Welcome po, Miss Seni Rosales or Ate Seni. Pati po muna kayo, Ate Seni. Opo, magkabatang hapon po sa ating lahat. At salamat PWC for inviting me to be your guest sa hapon. Okay po, simulan na agad natin sa unang tanong, Ate Seni. Kung babalikan po natin yung nakaraang 30 taon, ano po yung pinakarason ng pagbuo ng sisaw? At ano po yung pinakamalaking pagsubok o challenge sa pagplano nyo at paano ito nag-evolve ngayon? Okay, talagang balik na tayo sa nakaraan at 3 dekada na ang dumaan. Ang sisaw po ay ayon sa Presidential Proclamation 731 na nagtala na ang kada pangalawang linggo ng February ay i-obserba natin ang National Awareness Week for the Prevention of Child Sex Abuse and Commercial Sexual Exploitation. Ito ay para tugunan at isagawa ang mandato ng Republic Act 7610 na siyang kauna-unahan at matingkad na batas na nagprotekta sa mga bata laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. So in 1996, naproklama ang Presidential Proclamation 731. At ito ay tinataguyod ng CPT-CSA, Council for the Welfare of Children, Save the Children, at iba pa.
Grabe na yung dekada ng pagtatrabaho mo dito, Ate Sen. Sa loob naman ng 30 years, ano ang itinuturing ninyong biggest legislative achievement? Paano nito binago ang laro sa pagpaparusa sa mga abuser sa haba ng panahon ng pagtatrabaho mo tungkol sa mga child sexual abuse? Marami kasing nabuong mga batas. Pero ang 7610 at CISAW ay siyang pundasyon ng mga kasalukuyan nating batas ngayon. Tama. Kasi ang RA 7610 ay isang commitment noong dekada 80-90 nung pumirma ang Pilipinas sa pangdaigdigang kasunduan sa United Nations on the Rights of the Child. Ito yung mga kauna nating tugon sa mga mandato, sa mga kasunduan under the UNCRC. Ang hapon noon ay, of course, hindi pa kilala ang child sexual abuse na isang talagang nakakalamak at krimen. Para kasi itong hindi pinag-uusapan. Pero nung unang panahon kasi, dahil wala pang maraming batas, madaling i-organisa ang mga ahensya kasi walang overlapping mandates. Kaya solid ang pagkakasa ng national awareness noon. May mahabang pagkuplano at talagang may coordination ng lahat ng ahensya. Sa pangunguna ng CWC, SACSEC, Special Committee Against Child Sexual Abuse and Commercial Sexual Exploitation, na siyang nagtataguyod ng sitaw bawat. Grabe yung yung naging mga experiences. Naalala ko nung nasa local government unit ako na nagtatrabaho ako, bago ako pumasok sa Council for the Welfare of Children, na naririnig ko na tong celebration na to ng CISAW eh. So nung una hindi ako ganoon ka-aware na mayroong ganong celebration kasi hindi nga siya ganon nung nagsisimula yan, hindi naman siya ganon ka-popular. Pero nung nagsimula akong humawak ng mga child abuse cases, doon ko na-realize yung impact nung paglalagay o pagtataguyod ng ganyang mga celebration kasi nag-i-increase yung awareness ng mga tao pagdating sa ganitong mga pang-aabuso sa mga bata. Napansin din natin na unti-unti nang nawawala at Lee and Ate Shani, yung tawag nating victim blaming. Paano nakatulong po ang CISAW para mabago ang mindset na to ng mga tao? Okay, ang CISAW at ang committee ng SACSEC ay talagang tinuunan nila yung advocacy sa loob ng Department of Education and Communities. At isang achievements ng CISAW ay ang pagpasa ng Deputy Order number 45 series of 2009. Yung personal safety lesson, which is a school-based prevention education program, na kung saan siya yung nagpo-promote ng safe touch, unsafe touch, say no, run, and tell, at no victim blaming. Sa mahabang panahon, ito yung kanyang bitbit na hindi ang ating panawagan sa ipunan, kaya hindi malabas ang mga nakaranas ng pang-aabuso dahil sa takot na sila ay isihin. Ito talaga ang una naming kampanya para maproteksyonan yung mga biktima na mag-report. So, tulong-tulong, grabe ang massive talaga ang advocacy campaign noon at nakikita namin sa simula, sa mga workshops, sa mga RTDs, na pag pinag-usapan ito, laging nakasisi sa biktima dahil mahina, dahil sila yung nagbibigay na motibo. Para sila yung nag-uudyok. Pero kalauna, ngayon lalo na, nakikita namin, yun, nandito pa rin naman kami sa violence prevention, hindi na siya gaano kalamak. Kung may iilan man, mabibilang na lang akin sa diliri siguro. Naalala ko nga Ate Shani na Lee, habang lumalaki, hindi na pag-uusapan yung ganitong mga bagay sa loob ng silid-aralan. Kaya
ang nangyayari, yung mga batang biktima po natin, hindi na po nagsusumbong. Correct. Tama ka dyan, Kuya Menard. Naalala ko rin, pagpasok ko rito sa Council for the Welfare of Children at nakilala ko sila Ate Seni, naging curious ako doon sa PSL na ipinaglalaban nila. Dati, ang hirap-hirap. ang tagal na ipinaglaban ng ng CPT-CSA kasama ng CWC kasi hindi nga siya ganon katanggap. Napakahirap ipasok doon sa usapin na ipasok siya sa curriculum ng DepEd. Pero yung maganda ngayon, kasi nakapasok na siya and hindi lang DepEd. Kasi pati sa early childhood, natuturo na rin yung PSL. And I think ito yung napaka-importante na matutunan ng ating mga magulang. Kasi dapat hindi lang siya sa loob ng eskwelahan tinuturo, but of course, dapat sa loob ng bahay. Kasi yung pagtuturo naman sa ating mga bata ay nagsisimula sa loob ng ng tahanan ng bawat bata, no? So isang malaking hakbang yung pagkakaroon ng pagpasok sa curriculum ng PSL na yan. So ngayon, yung mga bata, kaya na nilang protektahan initially yung kanilang sarili, yung sinasabing good touch and bad touch. No? Ate Sen, alam naman natin na yung child sexual abuse ay nangyayari na rin online at hindi lang offline. Dati parang lang yan parang imagination lang na nangyayari ito online. Pero ngayon nakikita natin yan at naririnig natin sa mga news, no. Ano-ano naman po yung mga programs na mayroon laban sa OSAEC, SAEM? Yes, definitely mayroon ang CPT-CSA kasi noon pa man ang online sexual abuse ay nung early years ay makikita mo siya sa pamagitan ng pornography. No? Ina-access sa internet. Pero lately, nag-iiba kasi lahat ng tao may hawak na ng cellphone. Kaya mas komplikado ngayon. So sa kasalukuyan, dahil may batas na tayo ng anti-SOSAEC SAEM law, yung 11930, gumagawa na rin ng paraan ng CPT-CSA but more at the community level. Dahil may batas tayo, kailangan talaga natin yung iparating sa mga individuals and communities. Dahil sayang naman ang batas kung hindi mararamdaman sa ating mga sa baba, sa mga tahanan, lalo na sa mga bayan-bayan, barangay. So sa ngayon, meron kaming programa na nasa Zamboanga del Norte, tatlong LGUs ang partner namin. At for this year, tinutugunan namin yung usapin ng parents as facilitators. Kasi nga, napagkatukot na ang Pilipinas ay tinataguri ang hotspot when it comes to SAEC. At ang pinakamasakit pa ay yung magulang natin, yung mga magulang din ang kasabwat sa mga offenders online and even locally. Kasi ang offenders ay mula naman sa labas ng bansa at sa loob ng bansa. Pero kadalasan, kasabwat ang magulang. So, nagkanta kami ng research on understanding why parents, are involved in facilitating SAEC. At ito na rin yung aming focus ngayon sa communities. Magpapalabas kami ng movie na nirecommend din sa amin ng CWC, yung My Daughter or Child. Ate Seni, talagang magulang at mga bata yung target namin para maunawaan kung ang parent as kasabwat ay totoo, hindi siya ento at paano ito labanan. Okay. Ate Seni, bukod po doon sa nabanggit nyo na research, may mga ongoing efforts po ba tayo na ginagawa para po masigurong laging one step ahead tayo sa mga abusers? Ang ating mga ginagawa sa ngayon ay reactive. Yung mga batas natin ay lagi tayong nakareact kung ano yung mga estratehiya and modus operandi ng mga offenders. Kaya nga ang mungkahi namin, we have to really be proactive. And how to be proactive is really
support or develop a program na kung saan yung mga potential offenders na hindi pa nag-o-offend pero meron na silang balak at desire na gawin ito ay matulungan. Nag-advocacy na kami dati dito sa Pilipinas at even up to now na kailangan natin maging proactive by reaching out to potential offenders and help them before they offend. Ito yung proactive strategy to prevent child sexual abuse. So ito yung mga potential pedophiles na meron silang, they are sexually attracted to children, pero hindi pa nila ina-act out. At ito yung panawagan kung maybe CWC can also help us because it requires research at saka it requires medical treatment. Kasi kailan ang mga tao ay kailangan may talagang intervention kasi it's a mental health problem and there's really an aberration in their sexuality. So, saan ganon? Kasi kayo lagi tayo nag-create ng batas. Yung mga offenders naman, inaaral din sila yung batas natin kasi mas ahead sila sa atin. Salamat Ate Sen, no? Napaka-importante yung sinabi mo na dapat mag one step ahead pa tayo, no? Dapat mag-develop pa tayo ng mga programs para doon sa mga potential offenders. Siguro isasama natin siya personal note, isasama natin siya na papalakasin pagdating doon sa prevention aspect kasi kung titignan din naman papasok din siya doon sa preventive mechanism or prevention programs na ginagawa hindi lang ng CPT-CSA at ng CWC but also ng other agencies. Siguro kailangan pa natin ng mas matibay na parang mga indicators kung sino-sino to, yung mga possible na ma-identify na potential offenders. Kasi sino namang tao yung magsasabi na, ay ako, potential offender ako, ay ganito ako di ba? Oo, yun yung mahirap. May framework na po yan, may programa na po yan sa ibang bansa at last year nag-conference kami dito, pinopromote na rin namin on how to work with potential offenders. May workshop kami dito, we can again present that because advocating to have a proper strategy against to prevent offenders from offending requires a lot of brainstorming and also tingnan natin yung bansa natin kung paano tayo kahanda at paano tayo maging handa. Pero nandito na yung Pilipinas, nagsisimula na kami ng siya na yan. Oo. I think isa ring importante no Kuya Menard at Zen, balikan natin yung mga victims no kasi 'di ba meron tayong sinasabing cycle of abuse, baka yung mga adult na biktima ay possible na magiging potential offenders then later on. Siguro I think yun yung natin panimula natin dito sa Pilipinas. Pwede rin na ganon yung ating point, pero ayon sa pag-aaral, napakaliit lang na porsyento, mga 10% ng mga victims of sexual abuse and exploitation ay maging offenders. 10% meron, pero 10% lang. Ako, Atelie, natutuwa ako kasi nare-recognize natin na hindi lang tayo dapat reactive. Correct. At is recognize natin na kailangan din natin maging proactive kasi nag-i-evolve din yung mga perpetrators. Nagiging matalino din sila. So, dapat maging mas matalino pa tayo sa mga gumagawa ng mga pang-maabuso at pananamantala sa ating mga bata. Ate Sen, balikan natin yung sisaw. Ano po ba yung tema natin ngayon for the sisaw? Ikaw, ako, tayo, lahat sa sexual na pang-aabuso. Gusto ko siyang tingnan at nag-evolve ang sisaw. Ang sisaw is a one-week observance annually. Pero ngayon, dahil meron na tayong anti-exit time law, sa loob ng 1 linggong pag-obserba, merong 1 araw doon sa 1 linggong sisaw observance ay ang tuon niya is preventing COSAEX-SISAM. Ito naman ang kagandahan na nag-evolve siya. Pero talagang 1 araw na nilaan na ating gagawin ay para lang focus sa anti-OSAID campaign.
Okay, maganda yun, no? Ang isang kainaman o maganda rito, no? Kasi taon-taon tayong nire-remind na mayroong celebration at dapat mas paigtingin pa yung mga programa pagdating sa sexual abuse ng ating mga bata. Hindi ngayon lang, nadagdagan lang kasi mas nakikita rin natin na dapat tinitignan din natin yung online celebration. So, Ate Sen, bilang pagtatapos po natin, napapansin po natin na ang sisaw, yun nga po ay nag-i-evolve, no? Ano-ano po yung mga bagong serbisyo na pwede nang ma-access ng mga biktima ngayon na wala noong mga unang panahon, noong bata pa tayo? Okay, ang dami na po talagang nag-i-evolve, no? Ngayon din, pinaigting mula nung pabas yung National Baseline Study on Violence Against Children, kung saan lumabas na ang mga batang lalaki ay equally violated din when it comes to child sexual abuse both offline and online. So meron na rin tayong advocacy na equal protection ng mga batang lalaki laban at babae laban sa sexual abuse. Isa rin yan sa mga temang CISAW 2020, 21, 22. Ngayon nga, may bagong report si Mama Fatima na special rapport the same sexual abuse and exploitation of children. Talagang nananawagan siya na suportahan yung campaign natin globally to make April 19 as an International Day to protect boys against sexual violence and exploitation. Pagdating naman sa mga serbisyo, definitely meron na tayo. Ako natutuwa sa CWC kasi meron na kayong makabata hotline. Nung unang panahon ng CWC at SACSEC, maraming kasi haba yung massive yung campaign. Madalas nakakatanggap ang CWC ng mga calls. Correct. Kaya nahihirapan ang CWC, pinapasa niya sa mga line agencies like Bantay Bata. Pero ngayon, meron na kayo. Kasi kaya hindi napasahan. Napo-frustrate yung mga bata kasi naman, pinasa na naman kami. Akala namin si WC, Council for the Welfare of Children, ay kayo yung tutok sa aming mga direct na pangangailangan. So isa yan sa malaki talaga, for me, malaking development sa ating intervention. Ang CPT-CSA ay meron din GAPA hotline para din ang lahat ng mga pangangailangan. And then, involved na rin naman, ang dami na pong mga programa natin dahil meron na tayong mga batas ng anti-USAID, anti-trafficking, yung ating anti-rape law, yung ating bagong batas increasing the age of sexual consent, na ito gender neutral law naman siya, ini-recognize na kahit lalaki, rape. So, nag-i-evolve siya. Ang hamon na lang is natin sabay-sabay na implement marami nating mga batas at policy. Yun naman talaga ang salukuyang hamon. Kasi maraming batas, marami din mandato na ipinatupad. Nakakatuwa, Ate Sen, na-appreciate mo yung Makabata Helpline 1383. Actually, bagong-bago talaga siya, no? Pati yung mga communication platforms niya ay mga bago rin. Nagsimula lang po yung Makabata Helpline 1383 sa pamamagitan ng 2 mobile numbers at saka email. 2022 yun, Ate Sen. Pero ngayon, marami na kaming communication platforms. Very specifically, yung helpline number na 1383. Kasi doon talaga natin sila ma-reach out. Kasi hindi madaling lumapit o face-to-face pag sabing meron problema. Ang pinaka-safe muna sa mga victims, lalo ng kanilang magulang, ay tumawag muna at mag-inquire kung mapagkatiwalaan ba itong mga taong lalapitan namin, totoo ba man ang may servisyo. At saka natutuwa din ako doon sa ongoing natin plano na pasanayin din ang mga hotline responders ng CWC on how to handle calls from boys kasi kakaiba rin talaga ang kanilang context when it comes to their fears and trauma. So, masaya ako doon kasi nag-i-evolve talaga tayo pagdating sa ating interventions, pagdating sa
Actually, Ate Sen, Menard, si Ate Seni lang talaga yung naalala ko dahil nung makausap ko yung ating helpline officer at sinabi nila na mayroong case na pumasok o na i-report na mayroong batang lalaki na nagdi-disclose o nagsabi na siya ay biktima ng pang-aabuso. Alam ko mayroong programa ang CPT-CSA, yung Blue Umbrella. Ito ay pagtalakay, no, at pagtingin doon sa mga batang lalaki na nabibiktima ng pang-aabusong sexual. Kaya hindi ako nagdalawang isip na i-tap sila Ate Seni para dito sa pagbibigay ng capacity building ng ating mga helpline officer. Nako, Ate Seni, napaka-fruitful ng ating hapon, no? Sigurado kaming maraming natutuwa sa ating mga tagapakinig at sa ating mga manonood. Meron ka bang iimbitahan or meron ka bang mga programa na gusto mong i-promote natin dito sa Makabata Teleradyo? Okay, first sa week, panawagan na din ang usapin ng child sexual abuse prevention in particular ay tungkulin nating lahat. Lahat tayong pananagutan at sana tayo din ay maging solusyon sa usapin ng protecting children from all forms of abuse and addiction. Now, for OSAEC, sana meron abangan din ng mga tao yung webinar on understanding parents as facilitators or kasabwat. Kasi ito yung isa sa mga topics ninyo at ito ay ipapahagi namin yung aming research on talking to incarcerated parents, especially mothers, na facilitating the OSAEC. At ang gusto natin advocacy na hindi na lang natin sila tingnan na facilitators but kasabwat talaga. Pero hindi mahulugan na hanggang doon na lang. Kasi kung maintindihan natin na parang pumapasok, kumikilos na sila at meron na rin silang kaisipan ng isang sexual offenders. Pag naintindihan natin yun, tulungan natin sila, hindi siya matapos na pag-label lang sa kanila as kasabwat or offenders. But I think that would be the basis for us to create an interventions para ma-overcome nila yun. At yung mga potential mothers na nariyan, ay kailangan nilang, huwag nilang ituloy. Yung mga nanay naman or parents na sa kasalukuyan gumagawa, please, ihinto nyo na. Ang ating bilang magulang, responsibility, ay proteksyonan ng inyong mga anak. Ang bahay nyo dapat ang pinakaligtas na lugar para sa inyong mga anak. Kaya mga magulang na nakikinig, please, ihinto nyo na ginagawa nyo. Kung nagbabalak kayo, huwag nyo rin inyong gawin. Kasi may batas po talaga na magpaparusa sa inyo. Pasensya na, sabi nila, hindi daw patat ang batas kasi yung mga mothers na parusahan na tulong ng 24 years, ang sabi nila, fair daw yung batas natin kasi hindi naman daw sila nakapatay ng tao. Pero ano naman sinira niyong buhay ng mga anak niyo? Anak niyo yan. At ang buhay ng mga anak niyo ay mahaba pa. Hindi nga sila namatay physically, pero para niyo rin silang tinatay emotionally, psychologically, spiritually. Buhay sila pero patay na yung kalooban nila dahil pinatay nyo. Yun ang gusto namin panawagan sa mga nanay na ugnay sa usapin ng OSAEC sisain. So yun lang po, Ms. Lee. Salamat po sa opportunity. Makabatang salamat din po, Ate Seni. Thank you, Ate Sen. See you sa mga susunod na araw para sa mga makabuluhang mga aktibidades, no? Kasama ng Makabata Helpline 1383. Yes po, welcome po ang CPT-CSA sa lahat ng advokasya ng CWC. Partners po tayo in 31 years. Thank you, Ate Sen. Salamat. Nakapanayan po natin ang Executive Director po ng CPT-CSA, si Ate Zenaida Rosales.
So tuloy-tuloy lamang po ang ating kumustahan at usapan para po sa mga bata. So sa aming pong pagbabalik, mapag-uusapan po natin ang mga tunay na kwento mula sa Makabatang Bayan. Manatili po kayong nakatutok. Magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Ngayon po ay dadako na tayo sa Makabatang Bayan. Mga tunay na kwento tungkol sa mga issue ng mga bata. Paalala lamang po na ang segment na po ito ay naglalaman ng sensitibong usapin na may paksang karahasan at iba pa. Hinihingi po namin ang inyong pangunawa. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating Makabayan segment po na ito ay isang napakabigat na balita ang ating tatalakayin ngayon. Kuya Menard, napakabigat sa dibdib, no? Isang ulat po ang nakarating sa atin sa Makabata Helpline 1383 mula sa isang malapit na kamag-anak ng isang 14 years old na dalagita. Di umano, nagsabi po yung biktima o nag-disclose ang biktima na siya ay victim ng sexual abuse. Ang masakla pa rito, ayon sa ating informant, ang pang-aabuso ay nagsimula noong bata pa siya. Age 9 years old pa lamang siya at ang hinihinalang suspect ay ang kanyang sariling ama. Napakasakit pakinggan na tili sa loob ng 5 taon ay pinasan ng bata ang ganitong karahasan. Ayon sa ulat, nag-disclose o nagsabi ang bata ng kanyang karanasan sa kanyang tiyahin na siya ring nagsisilbing guardian niya ngayon. Ngunit lubos na nabahala nga ang tiyahin dahil hindi kalayuan ng bahay ng ama sa kanilang tinutuluyan at madalas naiiwang mag-isa ang bata dahil kailangan maghanap buhay ng guardian. Yan nga yung napakabigat na dahilan kung Kuya Menard, no, kung bakit humingi ng saklolo sa atin yung informant. Nais nilang mailagak sana temporarily yung bata sa isang institusyon na makakapagbigay ng seguridad sa kanyang kaligtasan habang inaayos o inaasikaso yung pagproseso ng kaso. Nang matanggap natin o ng Makabata Helpline 1383 ang ulat na ito, agad kumilos ang ating helpline officer upang maglikom ng karadagdagang impormasyon at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan na kung saan naroroon yung bata o saan nakatira yung bata para sa agarang investigasyon at aksyon. Dito na po pumasok ang mabilis na tugon ng lokal na DSWD at MSWDO. Formal na isinumbong ng bata at ng kanyang ina ang insidente. Nalaman din sa investigasyon na may iba pa palang sangkot
4 na lalaking minor de edad sa isang hiwalay na insidente at may di umanong kumalat na video na kinasasangkutan ng bata. Yun yung napakadelikadong sitwasyon, no? Kasi may video di umano na kumakalat at yun yung isang malaking problema ng ating bata, no? Lalo na yung kaya naman yung nagkaroon tayo ng sila, no? Bago pa sila dumulog sa atin, nagkaroon sila ng isang case conference na pagkasunduan na burahin ang nasabing video at agad na iproseso ang pagsasampa ng kaso. Inirekomenda ito ng Women and Children Protection Desk o WCPD para sa formal complaint laban sa ama at sa iba pang mga minor de edad na sangkot sa nasabing pang-aabuso. At dahil na rin po sa banta sa kaligtasan ng bata at kakulangan ng magbabantay sa kanya sa bahay, nagpasya ang mga otoridad na ilipat siya sa isang licensed residential care facility noong kaparehong buwan. Ito ay upang matiyak na hindi siya maaabot ng mga suspect at mabigyan siya ng nararapat na proteksyon habang gumagalaw po ang proseso ng hustisya. Opo. Bagamat inilagay siya temporarily sa protective custody, hindi lang naman po seguridad ang tinitignan dito, no? Inirekomenda rin ng MSWDO na sumailalim ang bata sa regular na psychological assessment at counseling upang matulungan siya sa kanyang healing na tinatawag healing process. Kasama na rin po sa plano ang pagbibigay ng counseling para sa kanyang ina at sa iba pang miyembro ng pamilya, patuloy na legal na tulong at mahigpit na monitoring sa kung anuman ang sitwasyon both po ng bata at ng kanyang pamilya. Isang mahalagang paalala ito, Ate Lee. Ang pag-uulat ng mga ganitong kaso ay unang hakbang tungo sa hustisya. Salamat sa mga taong hindi natakot magsalita para sa kapakanan ng mga bata. Patuloy nating babantayan ang kasong ito at upang matiyak na ang karapatan ng bata ay lubos na mapapangalagaan. Tama ka dyan, Kuya Menard, no? Hindi lang ito paghahangad para sa hustisya, pero paghangad ito na matulungan natin yung biktima na mas mapabuti yung kanyang kinabukasan, mas maayos ang kanyang kinabukasan. So sa bawat tawag po sa Makabata Helpline 1383, buhay ang maaari nating maisalba. Hindi lang po buhay, kundi pati yung kinabukasan po ng ating mga biktima. Manatili po tayong mapagmatsyag para sa ating mga bata. Ang Makabata Helpline 1383 ay patuloy na nagsusulong ng mga advokasya upang maprotektahan ng bawat bata at ang kanyang pamilya. Kabilang dito ang ating kampanyang pangkamalayan tungkol sa karapatan ng bata para sama-sama nating mapalakas ang laban kontra anumang uri ng pang-aabuso at pagpapabaya. Maging mapagmatyag, huwag matakot magsumbong. Ang karahasan laban sa bata at kabataan sa anumang anyo ay hindi katanggap-tanggap at ito ay labag sa batas. Actually, hindi lang po siya labag sa batas, kundi labag din po siya sa batas ng Panginoon, no? Kung may nais kayong iulat o i-report o meron po kayong mga katanungan na tungkol sa ating mga bata, makipag-ugnayan lang po sa Makabata Helpline 1383. Ulitin ko po yung ating mga platforms, no? Tumawag sa 1383 yung ating number, yan po yung ating helpline number. Meron po tayong Smart at Globe numbers, makikita nyo po sa screen. Para sa Smart, 0919-354-1383. Para naman po sa Globe, 0915-802-2375. Pwede rin po kayong makipag-ugnayan o magpadala ng inyong mga mensahe sa amin pong Makabata Helpline Facebook page at sa ating Instagram. Pwede rin yung pong i-click ang logo ng click to call ng Makabata ay ng website po ng CWC. Makikita niyo po yan sa screen yung logo ng Makabata Helpline 1383. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan para po doon sa mga may mobile app, no, ng eGov Super App ng DICT. Piliin lang po ang child abuse. Yan po ay makakarating po sa ating mga helpline officer. Handa po silang tumanggap ng inyong mga report. Handa rin po silang magbigay ng impormasyon na kinakailangan po ninyo.
Ako, Kuya Menard, isa lang ito sa mga natatanggap nating mga report, pero mas marami pa yung mga report na natatanggap natin. Ang isang maganda lang rito, kasi meron ng pagkakataon ang ating mga bata, ang ating mga magulang, and even yung community, no, na makapag-report ng mga cases or kung mayroon silang mga katanungan, mas open na ngayon yung communication na kung saan sila po pwedeng tumawag sa atin. Ang pananahimik po ay hindi sagot, kaya kailangan po natin magsalita, magsumbong, kung may nalalaman po tayong anumang paglabag po sa karapatan ng mga bata. Sama-sama po nating protektahan yung ating mga bata. Sama-sama po nating itaguyod ang kanilang mga karapatan. Gawin po natin ito sa isang ligtas, maayos at makabatang mundo para sa lahat. Dahil ang bawat bata ay mahalaga. Tuloy-tuloy ang ating kumustahan, Kuya Menard, para sa mga bata sa aming pong pagbabalik. Kilalanin naman natin ang mga taong patuloy na sumusuporta sa ating mga bata. Manatili po tayo nakatutok. Magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma, tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Po, Kuya Menard, ang haba-haba na ng ating mga pinag-usapan ngayong hapon na ito, no? Ang dami-dami nating learnings. Unang-una, malapit na ang Valentine's Day, pinag-usapan natin yung kung ano yung wish mo. Ano yung mga wish natin para sa ating mga bata, no? Yung usapin ng tungkol sa sexual abuse, nakasama natin kanina si Ate Seni. So ito ay isa pa ring napaka mabigat na usapin, no, pagdating sa ating mga bata, at ito ay hindi pa rin tumitigil. Patuloy pa rin na nagkakaroon ng mga insidente ng sexual abuse, both online and offline. Napakahalaga, pinag-usapan natin kanina yung openness ng mga magulang, no? Openness na ibibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi ito lang po, isa po ito sa mga pamamaraan natin para matulungan natin yung ating mga anak in case na mayroon pong mga nangyayari sa kanila. Preventive measure din natin ito para makita natin kung ano-ano yung mga possible na nangyayari doon sa kanilang mga anak. Sa kids exclusive naman, Ateli, pinuntahan, may ilang mag-aaral tayong kinausap patungkol nga sa pagdiriwang ng buwan ng sining ngayong Pebrero. So nakakatuwa na na-expose na rin o patuloy natin ine-expose ang mga kabataan sa kultura at lalo-lalo na sa sining. At pinag-usapan din natin kanina, Ateli, yung mahalagang maunawaan ng mga bata na sila ang boss ng kanilang sariling katawan, na may tinatawag tayong safe at unsafe touch. Tama ka dyan, Kuya Menard. At yung
safe and unsafe touch ay dapat itinuturo natin kahit sa batang maliit. So, yan ay dapat na itinuturo na ng mga magulang sa loob pa lang ng kanilang mga tahanan para masigurado natin na alam ng mga bata kung kailan sila nababiolate, no? Kung kailan nagkakaroon ng pang-aabuso sa kanila. Napaka-importante rin na pinag-usapan natin kanina yung grooming. So, maging aware po sana tayong mga adult kung sino-sino po yung mga nakakasama ng ating mga bata na mga adult din. Siguraduhin lang po natin na hindi po sila pumapasok doon sa process ng grooming at yung nagsisimula yung pag-aabuso o mga ginagawang hindi maganda para doon sa ating mga bata. Mahalaga talaga, Atilina, even yung mga adults, maintindihan nila itong mga bagay nito para na ipapasa nila yung kaalaman sa mga bata. Yan talaga, napaka-importante talaga yan, Kuya Maynard, na pag-usapan. Hindi lang ng mga nanay, hindi lang ng mga tatay, kundi yung mga adults na nasa pamilya. So, napaka-importante na palakasin po natin yung ating mga kamalayan. Yung adult, palakasin natin yung ating kamalayan tungkol po sa karapatan ng mga bata. And then, i-intensify din po natin, no, palakasin din po natin yung ating advokasya para din po ma-prevent itong mga pangyayari na ayaw naman po nating mangyari sa ating mga bata. No? Bago po ang lahat, bago po kami magtapos, nais lang po naming batiin. Unang-una na po ang aking partner na kasama ko ngayon, si Kuya Maynard. Advance happy birthday. Waiting po kami sa celebration sa Makabata Helpline 1383. Kuya Maynard, meron ka pang babatiin? Pinabati ko muli ang sarili ko. Maligayang kaarawan. Gayon din po, advance happy birthday also to Beulah. Si Beulah po ay isa sa mga naging kasama natin at kaagapay dito sa Makabata Teleradyo. Siya po ay magdiriwang din ng kaarawan sa February 10 naman. Of course, binabati po namin kayong lahat na tagapakinig, no? Isang advance Valentine's Day po para sa lahat. Nawa yung celebration natin ay magpatatag at magpakita po ng tunay na pagmamahal sa bawat miyembro ng ating mga pamilya, lalong-lalo na po sa ating mga bata. Nako, baka magtampo, Atilina, naalala ko lang, baka magtampo si Kuya Romel. Mag-birthday din sa darating na February 12 naman. Nako, ang dami palang celebrants, no, pagdating ng February. So, happy birthday in advance, Kuya Romel. Okay. Nice din po namin pasalamatan ng lahat po ng bumubuo ng Makabata Teleradyo, lalong-lalo na si Yusek Angelo M. Tapales, ang mga ating ang mga division chief natin, at syempre ang atin pong mga regional counterparts at ating pong mga partners. Marami pong salamat sa inyong patuloy na suporta po sa Makabata Teleradyo. Panghuli, at hindi po ito talagang panghuli, pero ang lagi po namin binibigyan ng diin, no, sa bawat bata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang pagpapatuloy ng aming mga serbisyo dito po sa Council for the Welfare of Children. Lagi po nating tandaan, bawat Lunes po ng linggo, sa ika-4 ng hapon, magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz, kung saan hatid natin ang mga datos sa talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli, ako po si Kuya Maynard. At ako po naman si Ate Lee. Basta bata, kami ang bahala. Magkita-kita po tayo ulit next week. Dito lang po sa Makabata Teleradyo. Watch Edie Jello on the go!
can I help Salamat you? po. 133, we're always online. 133, Makabata Helpline. 133, just call anytime. We're here to help, protect, and empower every Filipino child. Kung may pang-aabuso, may tutulong sa'yo. I-dial lang ang